Mga brothers on the wheel. Likas sa mga Pilipino ang pagiging mabilis sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa mga sasakyan at motorsiklo. Yung ibang mga riders, mga brothers, ay passion talaga ang bilis, performance at syempre pa forma pagdating sa kanilang motorsiklo. Kaya naman nilabas ang mga underbone bike. At isa na nga dyan, ang Honda Winner X 150 na isang hyper underbone na motorsiklo. Mga brothers, tingnan natin ang motorsiklong ito sa ating test ride review. Get ready. Drop the beat. Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Bike fitting mga brothers. For the reference may taas lang po ako na 5'4" in height, naka-stitch sole ako na boots kaya may total ako na mga 5'5" pagdating sa ating taas. And then may reach tayo sa braso na 20 inches. Maiksi lang po ako at skinny rider lang po ako na tumitimbang ng around 50 kg. No? Para sa kanyang seat height mga brothers, may taas ito na 795 mm. Makikita nyo naman na lapat yung ating dalawang paa dito dahil hindi naman ganun kalapad ang upuan nitong Winner X 150 ng Honda. Ngunit ganun pa man mga brothers, may kakapalan po ang foaming ng upuan nito at makapit po ang upholstery niya, lalo na pag kayo nakamaong. Sa ground clearance naman mga brothers, hindi rin kayo mabibitin dahil above minimum po ang kanyang taas na pumapalo ng 151 mm. Habang meron tayong bigat dito mga brothers na 122 kg pagdating sa kanyang curved weight. Sa ganung weight po mga brothers, maganda po ang performance ito, lalo na pagdating sa isang underbone na motor. Pagdating naman sa riding position mga brothers, syempre pa kahit isa siyang sports underbone, upright po ito mga brothers. Tama lang po yung taas ng kanyang handlebar. Ayan, at makipot po ito. Kaya naman sa mga singit-singit sa mga trapiko, sigurado maaasahan natin ang motorsiklong ito. Yung turn radius niya, hindi ka rin mabibitin. Tamang-tama ang liko. Kaya naman kung magmamanubra ka sa mga parking lot, kung nakatira ka sa mga masisikip o maliliit na looban, maamasahan mo itong si Winner X 150. Hindi ka papahirapan. Kaya naman pagdating sa bike fitting, approve ang motor na ito. Mga brothers, una nating talakayin ang makina nitong Winner X ng Honda. Kaya nga pala mag-produce nito mga brothers ng 15.2 horsepower at 9,000 RPM. Na kaya naman umarangkada ng 13.5 Nm of torque at 7,000 RPM mga brothers. Meron nga pala ito mga brad na saradong 149cc. Single cylinder na twin cam po ang kanyang camshaft o double overhead cam. At ito po naka 4 valves na rin mga brothers on the wheels. At syempre pa pagdating sa kanyang compression ratio, meron itong taas na 11.3:1 kaya naman po naka water cooled o naka-liquid po ang cooling system ng makina. Pagdating naman sa cambio mga brothers, meron itong 6-speed manual transmission na ang pattern po is 1 down, 5 ups. Ang kagandahan pa dyan, sinamahan na rin ito ng Honda ng sleeper clutch and assist para po for smooth shifting and less dragging pag nagbababa tayo ng cambio. Equipped na rin ito ng PGM FI ng mismong Honda kaya naman nakakatipid tayo sa gasolina. At may range po ito ng around 52 kilometers per liter. Pero ako, personally, since ako lang naman ang mag-isa nagpapatakbo ng motor na ito, nakakuha po ako dito ng around 50 kilometers per liter. Na may takbuhan po tayo dyan ng 40 to 60 kilometers per hour. Ang bore stroke nga pala mga brothers nito is 57.3 by 57.8 mm. At may laki ang kanyang tank capacity mga brothers na 4.5 liters. At ngayon mga brothers, subukan natin ang performance ng makina nito. Alright mga brothers, check natin ang arangkada nitong Winner X 150 ng Honda.
patakbuhin natin siya ng mga hanggang 100 siguro, kasi yung straight line dito hindi ganun kahaba. And of course, alamin na rin natin yung shifting at saka yung vibration ng motor. Subukan natin. Actually, mga second time ko pa lang ito na arangkada ng hanggang 100, pero ngayon subukan natin siya. Okay, 1, 2, 3, go. Isa pa ulit. Nahirapan ako magkambyo. Kapal ng boots ko. Okay, 1, 2, 3, go. Wow! Ang lakas ng makina niya, mga brother. Hindi ko nga nasagad ng 6 to. Okay na okay, oh. And then vibration, meron sakto lang, hindi siya ganun sobrang vibrate. Maganda yung engine balancer ng makina nito. And shifting syempre malambot dahil naka-sleeper clutch and assist, mga brothers. So isa pa, nahirapan na ako magcambio kasi hindi ganun ka naka-adjust maayos yung pinaka-shifting niya sa kapal ng boots ko. Kaya nade-delay ako ng primera. Pero yan, subukan pa natin ulit. One more time. 1, 2, 3, go. Diba? Ilang segundo kaya yun, mga brad. Ang ganda ng makina nito. Iba talaga yung Honda. Ito stock pa to, ha. Siyempre pag galing sa factory ito, lalo na pagka pinalitan nyo yung sprocket nya, pinagaan nyo pa yung mismong motorsiklo, siguradong bibigyan kayo ng mas magandang performance nitong Winner X150 ng Honda. Pag inalam natin, mga brothers, ang kanyang preno at gulong, ito po naka front disc brake dito, mga brothers. Ayan, naka single pot piston po ito na branded by Nissin. Huy, kung maingay, nagbablog tayo. At ito po equipped ng front ABS. Habang sa likod, naka disc brake din tayo dyan. At meron po itong bank angle sensor. Meaning, mga brothers, kung matutumba po yung motorsiklo o sumemplang tayo na wag naman sana, automatic pong magsha-shutdown ang mismong motorsiklo para po ma-prevent ang pagwa-wild at pag-slide ng motorsiklo. Pagdating dito sa gulong, mga brothers, dito sa harapan meron itong 90/80 na tire size at 17 inches po ang kanyang wheel mags na aluminum ang pagkakagawa. Tubeless na rin ito, mga brothers. Habang sa likod naman meron tayong tire size dyan na 120/70 at 17 inches wheel mags, and of course naka tubeless na rin ito. At ngayon, mga brothers, alamin naman natin ang performance ng preno at gulong nitong Winner X ng Honda. Alright, braking test tayo, mga brothers. As usual, patatakbuhin natin siya ng 30, 40, 50, tsaka 60 kilometers. Ayan, to 30 muna tayo. O gawin na natin 40. Baka sabihin, magreklamo na naman, bakit 30? Kaya naman daw preno yun. O 40 tayo, mga brad. So, ganun pa rin ang ating sistema. Pipreno natin, harap at likod. 40. Brake. Stop. Ilang segundo kaya yon? And then 50. Brake. Stop. Sa 50, pag binangag nyo na yung preno, mararamdaman nyo na yung front ABS gumagana. And then 60, takbo tayo. Ganda ng performance ng gulong, ha. Brake. Stop. Yun, ganda ng preno nito. Wala akong skid sa likod. Wala akong masyadong nararamdamang skid sa likod. Ang palagay ko, yung gulong niya, ang lagkit kumapit pag namimreno ka na. Ganun yung nararamdaman ko, ah. Pero siyempre makakapagsabi rin yan yung mga matatagal na owner nito. Pero yung stock nito, ang ganda ng performance sa preno. I don't know pagka basa ang kalye kung magpe-perform pa siya na maganda. Pero ngayon tuyo yung kalye, ang ganda ng kapit ng preno niya.
Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80% tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go sa go! Okay mga brothers, check natin yung kanyang panel dito. Of course, naka-color digital meter tayo rito mga brothers. Nandito ang ating RPM. Meron tayong gear indicator dito which is good. Andito ang ating speed meter, ang ating odometer mga brothers. Of course, meron din tayo rito orasan or time, ang ating fuel meter. Dito naman sa baba, nandito yung ating mga indicators. Andito ang ating wireless key indicators, high beam indicator, left and right pinagsama, engine check, neutral indicator at ang ating temperature and also ABS indicator. Nandito po yung select at saka adjust kung gusto niyo po siyang baguhin. Meron tayo ritong badge ng Honda, proud ownership emblem. Naka-allen bolts po ang ating manibela rito mga brothers, yung pinaka pairings niya. And then sa kaliwa meron tayong mga basic switches dito, left and right. Ang ating horn, check natin. Sa umpisa medyo magugulat kayo pero katagalan masasanay kayo kasi nandito yung horn niya. No, ayan, sa mismong unahan ng manibela. Ang ating low beam at ang high beam, may flasher siya ito. Ayan, yung pass niya. Meron tayo ritong ordinary na handle grip na sakto sa isang large na kamay. Ayan po, large ang kamay ko. At bar N o N bar na bakal, which is good. Ang ating brake lever is non-adjustable po yan, no? Pagdating dito sa clutch and also dito sa kanyang brake lever. Same din naman dito yung approach ng brake handle grip and also yung N bar natin o bar N. At meron tayong lip type dito na side mirror. Ano po yan? Standard po yan. Wala pong huli sa LTO yan mga brothers. At meron na tayo ditong electronic starting, on and off ng ilaw, wala na po yan, pero na pong nakabukas yan. Pagdating sa baba, nandito ang ating wireless key. Ayan, so sususian nyo na lang. Nagwa-wonder ba kayo kung ano itsura ng kanyang susian mga brothers? Ganito po yan. Ayan, so ito po yung susian and then gusto nyo siyang i-alarm. Ayan, kung i-unlock nyo po siya. And then sa kabilang side, nandito ang ating charging port. Ayan, standard USB po ang meron tayo rito mga brothers. That's it. And then meron na tayo ritong maporma na fairings. Mabuti nga butas ito, at least papasok dito yung hangin papunta sa kanyang makina. In lightning system mga brothers, naka-split LED headlight ang motor na ito. Napakatalas, napakasungit niya tumingin pagka titignan natin. Kasama na rin ang kanyang LED na daytime running lights and also yung kanyang turn signal lights dito sa harapan mga brad. At dito naman sa likod, meron itong sporty style na LED na taillight alongside sa kanyang turn signal lights na nakalabas. Ayan, LED na rin yan mga brothers at flexible po yan. Ito naman mga brothers, pagdating sa kanyang suspension, meron tayo ritong front telescopic port. Ayan, kulay gold po yan na matte finish at naka-centered monoshock naman po ang ating rear suspension. Kaya mga brad, alamin natin ang performance nitong suspension niya and also yung kanyang cornering performance. Alright mga brothers, eto na. Check natin ang suspension and also cornering performance nitong Winner X ng Honda. Smooth. Mga 2 weeks ko na rin itong ginagamit. Medyo nagagamay na natin siya. Medyo traffic pero masarap mag-check dito o maganda mag-check dito mga brothers ng cornering ng motorsiklo mo dito sa sigsag ng Olongapo. Yun na, medyo ingat-ingat pagka tagulan, madulas yung kalye rito. Maraming nadulas na riders at mga 4-wheeler. Anyway, back tayo sa review. Ang una ko napansin dito, pagka nililiko mo siya, ang dali niyang pasanurin. Ito naman yung pagiging advantage ng pagkakaroon ng isang underbone bike, no? Magaan, maliksi sa daan, so wala kang poproblemahin kung sakaling i-banking mo katulad sa ganitong sitwasyon, no? Madali ka rin sumingit-singit sa mga traffic dahil nga makipot siya, makipot yung kanyang handlebar kumpara sa mga standard na handlebar na mga classic na bike na gamit natin, no? Aside doon, gusto ko rin yung setup ng gulong na to na low profile at malapad kahit papano. Pero kung ako in my reference, kung magpapalit ako ng gulong nito, papalitan ko siya na mas malapad pa para mas maganda sa mga likuan o mga bangki-bangkingan. Here we go, pasok ulit tayo sa corner. Tignan natin siya mag-perform. Malinis, suabe,
Gustong gusto ko maglaro ang suspension nito mga brothers. Alam nyo kasi, magaang lang ako mga brad. Naglalaro lang ang weight ko ng 50 to 52 kg. Kaya pagka nagte-test ride ako ng mga motor, alam ko na kaagad yan matagtag. Pero dito sa Honda Winner X, swabe yung suspension nito. Nagugulat ako sa binibigay niyang performance sa akin. Minsan kasi kailangan ko pa mag-angkas para talagang maramdaman ko yung full performance ng motorsiklo pagdating sa suspension. Pero itong Winner X, kahit ako mag-isa, so sa mga katulad kong rider dyan na skinny ang build at saka pares ng timbang ko, mag-i-enjoy kayo sa sakyan nito pagka ito ang binili nyo. Pagdating sa kanyang suspension, hindi siya sobrang lambot at hindi rin naman siya sobrang tigas, which is nakakadagdag performance pagdating sa mga cornering at saka sa mga bangki-bangkingan, no? Maliksi talaga siya. Ang dali niyang ilaro-laro. Eto, traffic, subukan natin siya para mayroon kayong idea kung sakaling madalas kayo sa mga traffic na sitwasyon, para mapakita ko sa inyo yung performance nito pagka traffic na. Solid lane, wag tayong lalagpas dyan. Dito lang tayo para hindi tayo maging kamote, no, diba? Madali siya makasingit-singit. Tsaka yung torque nito, ang ganda. Primera pa lang ramdam mo, kaya ang dali mong makapag overtake, cut. Pwede rito. Tayo. Ito, maaasahan mo to sa traffic. Maliksi na siya. Para lang ako nagmamaneho ng below 100 kg na motorsiklo dahil dito sa motorsiklong ito. Tsaka ang tining manunog ng makina nito, at least yung vibration. Ito naman ang trademark ng Honda, no? Ang ganda ng makina niya talaga. Ito yung makina ng CBR 150, di ba? Nilagay nila rito. Ang ganda ng performance niya. Iba talaga pag Honda pagdating sa makina. Traffic tayo, singit-singit para makita nyo ang performance. Pero syempre, konting ingat lang, baka makasabit tayo. Hirap na, magbabayad na tayo sa Honda, magbabayad pa tayo sa nabangga natin. Tsaka yung ganitong senaryo, traffic, hindi kayo mapapagod pag ito gamit nyo sa maghapon mga brothers. Sakaling gagamitin nyo sa mga angkas, delivery service, food service, mag-i-enjoy kayo rito kasi ang ganda ng performance nya. Tapos lalagyan nyo lang ng mga top box sa likod. Siyempre mag-isa lang naman kayo dyan, di ba? Ganda ng performance ng motor sa ganitong senaryo. Ayun, lusot-lusot lang, di ba? Hindi ka maiilang sasabit kasi ang kipot niya. Kabilang side tayo. Pasok pa rin tayo dyan. Pero wag muna, gagalaw yung truck baka ma-corn to na tayo dyan. Sunod muna tayo. Kaya nga enjoy ako gamitin to mga brothers. In 2 weeks na ginagamit ko to. Magto 2 weeks na Ang ganda niya. Suspension and cornering, wala akong masabi dito. Wala akong makitang downside para sa kanya. Ang nakikita ko lang, lalakayan ko yung gulong. Pero yung stock na gulong ito, okay na okay. Maganda yung performance, makapit. Alright mga brothers, at natapos na nga ang ating performance review para dito sa Winner X 150 ng Honda. At ngayon naman, alamin natin ang kanyang updated price ngayong 2025. Para sa standard version, meron itong 123,900 pesos pagdating sa kanyang SRP. At meron pong dalawang kulay kayong pagpipilian dyan. Yan po ang Pearl Iceberg White at Infinity Red. At dito naman sa ABS Premium version, meron siyang presyo na 129,900 pesos. Dalawang kulay rin ang pagpipilian nyo dyan mga brothers. Yan nga ang Matte Galaxy Black Metallic at Matte Meteoric Red Metallic na itong nire-review natin. At ang kanilang ABS Racing Edition mga brothers ay meron niyang SRP na 131,900 pesos. At ito po ay may kulay na Infinity Red. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang Hyper Underbone motorcycle ng Honda. Ito nga yung Winner X 150. At mga brothers, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-like ang ating episode dito sa ating YouTube channel. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood mga brothers, mag-follow po sa ating Facebook page at i-share naman ang ating episode para po lagi kayong updated sa ating mga parating na motorcycle episode. Ako po si Ark, ride safe and cheers! 1, 2, 3.